tayo sa stage. Buhay Makabayan, next ka. Ano yung gusto mong i-share? Wait lang. Ayang Patriotic, may tatagdag ka pa ba? Bago tayo pumunta kay Buhay. Wala naman. I just wanted to recall, to refresh my memory. Si Erap ba? Did he surrender to AFP? Correct me if I'm wrong, when he stepped down from his presidency. Si Erap? Yes. Hindi, umalis na lang siya. Sumakay siya ng barko, yung boat. Paalis na pala kanito. Okay. Yun lang. Okay. I'm going down. Thank you. Oo. Hindi naman siya sa AFP. Nag-step down lang siya. Hindi siya umano. Pero later on, nang sinabi niya, nag-resign siya. Ayun. Anyway, ayan. Buhay Makabayan, hello. Yes, hello. Joey, sa akin lang sa observation ko, tungkol dito sa pag-surrender ni Pastor. Sa nakikita ko, yes, true, baka talagang matagal niya na yung pinaplano, no? Nag-test lang siya ng water kung ano yung feedback sa Senate, katulad ng because after ng committee session, tsaka lang nakita niya kung gaano talaga ka-powerful yung administration. Kasi, ultimo yung mga senador, yung nakabalance sila no? Nakabalance sila na kahit na alam nila, harap-harapan na kasinungalingan, tratong, hindi ko na alam yung salita, dun sa batas pambababoy. Siguro yun na rin yung naging niya, para gawin ito na isurrender. Dahil na siguro din na hindi pa niya gustong mahirapan lahat, lalo na yung mahal niya sa buhay, which is yung KOG members, pati yung mga nagtitiwala dun sa batas. Kasi kung magpapatuloy ito, ang mahihirapan naman hindi siya yung taong bayan Pinuputol lang niya dito yung mas malala pang mangyayari. Yun yung nakikita ko. I think mananalo, hindi yun yung masisave pa. May konting isisave pa ang taong bayan para isipin kung ano yung nangyayari talaga. Kasi siguro kahit 30% pang puro naniniwala pa rin dahil sa pera, no? Pero pinakita ni Pastor kung hindi takot. Ang gusto lang niya ipaabot sa lahat ng tao siguro dito sa pag-surrender niya, pero tinake advantage pa rin ng PNP is yung malinawan lahat tayo, lalo na yung mga mamamayan na hindi naniniwala, na ang batas, kahit simpleng taong katulad niya na hindi pinakikinggan, haharapin niya yan sa tamang panahon. At sinabi din ni President Duterte na in the right time. Siguro hindi niya na talaga kayang absorbin pa na pag nagpatuloy, bas lalala pa yung batas na abusuhin ng mismong mga tao sa gobyerno. So I think this is win kay Pastora kasi hindi na niya iniisip yung sarili niya. Sa lahat ng message niya, ang sinabi niya, considered na patay na siya. Pero siguro sa last na ginagawa sa kanya to, parang ipinakita niya lang na mamamayang Pilipino, ito yung dapat na gawin sa ganitong pang-aabuso ng mga taong hindi dapat nandyan sa gobyerno. Yun lang yung sa akin. Kasi talagang inano ko to Well, as I told you, we are watching a high-level political. Yes, correct. Game. I think din Sas, no? Kasi nakikinggan kita, talagang tinutukan ko tong KOG, no? KOJC. Tapos, talagang sabi ko sa sarili ko, umpisa lang to. Hindi ako naniniwala at confident ako na ito ay isang kasangkapan lang. Ito ay parang start up na pinapakita ng talagang magagaling na mga political na lalaban sa maling gobyerno, na ito lang yung gagawin nila. Kumbaga, player si Marcos matalino siya Pinag-aralan niya tong ginagawa niya. Romualdez, pinapag-aralan nila yan sa daming pera nila. Alam nila yung nangyayari. Pero ang hindi nila alam, kung gaano kalakas yung kalaban nila.
kasi hindi ko na sasabihin si BP Sara, hindi ko na rin sasabihin si President Duterte. Ang kinakalaban nila dito is yung mga mamamayan na handang iano yung buhay nila, handang ibigay yung oras nila, handang lumaban sa kanila. At yun, ang akala nila nasasapalan ng pera. Hindi nila alam na kahit may ibang tao katulad ko nasa ibang lugar, we are supporting all the Filipino there. Na kahit na anong gawin ni Marcos right now, actually talagang disappointed talaga ako sa kanya, no? Because my father was a general, he is a right hand of Marcos actually, is a retired colonel of Camp Crame. So I think wala akong nakita talaga na talagang binabo ni Marcos ang batas ng Pilipinas. Pero magsaya siya kasi merong mga tao talaga na hindi susuko, at alam ko yung ginawa ni Pastor Kibuloy is hindi yan dahil sa mga expectation natin lahat. Hindi natin mablow, hindi naman natin sila pwedeng pangunahan, pero naniniwala ako yung ginawa niya is meron yan kadahilanan na mabigat pa sa nakikita ng mata ng mga mamamayang Pilipino. At para yan sa bayan, hindi yan para sa sarili, hindi yan para kay KOJC lang o para kaninong tao yan. Para yan sa bayan, kaya yan niya ginawa. At bakit binasbasan yan ng AFP at saka ni Pangulong Duterte? Kasi hindi niya ibibigay ang ulo ni Kibuloy kung walang kadahilanan. Yun lang yung sa akin. Wait, dito. Grabe si Tori, sarcastic sabihin ng San August Pacquiao, ang name ng Christians before is Little Christ, bago tinawag na Christian. Well, if you don't know the history of Christianity, before Christianity was considered a cult by the Roman Empire. Totoo. Parang, ano ba? Na parang, you didn't know the history of Christianity. It was considered a cult by the Roman, by the Roman Empire. They were persecuted as a cult, no? Pumunta kayo ng Israel, malalaman nyo ang buong story. I stayed in Israel for a month. Anyway, so ang eksena dito, no, may bago daw OIC ang PNP. May bagong OIC ang PNP, si Police Lieutenant General Michael John Fernando Dubria. Why? Kasi in addition to his duties and responsibilities, is designated as officer in charge effective September 8 until the return of the incumbent. So the incumbent is going somewhere. Where is the incumbent? In Dubai? I don't know where the incumbent is. Saan pupunta ang incumbent? I don't know. Where is Marbil? Ayun. Saka bakit kaming inuusig niya dito? Eh, PNP nagsisinungaling. Una, sinabi niya hindi sila naguhukay. Sinabi nila yan. Tapos nung nagpakita ng picture, pinotoshop daw. Tapos nung na-release ko ang video, wala na silang masabi. So bakit kami ngayon yung may Bakit hindi niyo nakita yung nagsisinungaling sila? Parang, this is so blatant. Ayaw yung aminin na nagsisinungaling sila. I agree. Ayun. So, nakakaloka lang. Nasa UAE si Marbil. Nasa UAE daw si Marbil. Pupunta siya ng UAE. Ayan. I think no. Sorry. I think no, yung sayang yung opportunity ng Senate investigation. Kung ito sana yung finokus ni Bato, yung pagsisinungaling ng mga police, hindi sana nagkaroon tayo ng movement, ang nagiging delikado sa mga operasyong tulad nito. Nagkaroon sana ng malinaw. Walang nangyari nung Senate investigation. Dito, nagsayang lang sila ng pera dito sa Davao. Resign na din si Gibo. Naririnig ko rin yan na magre-resign na nga rin daw si Gibo. Sabi. Wala, lumalabas na kasi lahat ng lahat ng katarantaduhan na ginawa nila. Actually, ginamit lang talagang KOJC para mabigyan ng linaw lahat. Imagine si PRRD, never yan hindi nagsalita pag mali. Never yan tumahimik kung alam niyang mali. Talagang magtatatalak yan. Pero he knows more than kung ano yung iniisip natin. Kaya I really admire him.
dahil alam niya, dahil actually magaling sa strategy, no? So yun yung pattern niya na alam niya kung saan na yan pupunta. At kung malala yan, may solusyon na rin siya agad. Hindi yan tatahimik basta-basta yung si President Duterte kung talagang ang mamamayang Pilipino ay malulumo sa sakit ng ginagawa ng gobyerno. So I think yun yung naka-point ni PRR dito. Kasi alam natin yan. Maliit na bagay nga lang, nasapak ka lang ng mali sa daan or na ano ka lang. Talagang, yan, pupuntahan ka niyan. Hindi siya pumunta sa kay OJC. Hindi ako naniniwala dahil na takot siya sa ICC. Hindi ganun. So, malaking bagay ang kinukonsider ng Pangulong Duterte kaya hindi siya gumagalaw base na nakikita ng mata ng mamamayan. Pero alam mo yan. Okay. Buhay Makabayan, meron ka pang gustong i-share at saka Lisa? Wala na. Salamat Joey for include me here. Salamat. Thank you po okay. Sige po. Ayan. Para mabigyan natin ng daan yung iba na makapagsalita din. Sige, thank you Buhay. Yan lang po. Thank you sa opportunity to share the platform. Thank you Lizard. Ayan. Hello Jake Vincent. Hello, Jake. Hello, Jake. Jake Vincent, hello. Hello po. Ayan, Jake Vincent. Meron kang gustong i-share? Well, hello, Miss Joy. Hello, Miss Sas. Thank you for the opportunity. Hello po. Yeah, go. Anong gusto mong i-share? Well, matagal na po ako naghintay kanina pero time na para magsimba. I have to leave na. Salamat na lang po. Next time na lang po, Miss Joy and Miss Sas. Okay. Thank you. Okay, ingat sa simba. Minsan lang ako, madalas nanonood sa inyo pero hindi ako nakapag-comment directly sa service po ako dito. Nasa service po kayo? Yes po, hindi pa po makapag-openly argue. Okay, kaya next naman. Na lang po siguro pag out na ako sa service. 2 years na lang. Sige, 2 years na lang, ayan. Ibulong mo na lang sa amin sa private. Ibulong mo na lang sa amin. Miss nag-aaral po ako ng international study afterwards. Ibulong mo na lang sa amin, sir. Next time po, sige po. Next time. Ibulong niyo na lang sa amin sa private chat. Next time po. Sige po. Baguhan. Okay, sige. Thank you, Jake Vincent. Okay. Sige po. Ayan. Hello, Middle Earth. Hello po. Hello, good evening. Ayan, good evening. Go. It's your time to shine. Good morning pala. Good morning. No morning na dyan. Anyway, ayun, ito, masasabi ko lang is, itong recent development sa pag-surrender, voluntary surrender ni Pastor Apollo Kibuloy is, nag-create ito ng, kung isa-sum up natin, very bad precedents kasi wala naman talaga palang hindi totoo yung paghuhukay nila doon at temporarily pag-occupy sa KOJC at ang daming nasayang na resources, ang daming apektado na private individuals sa KOJC member at may namatay pa. So this creates a very very bad precedent sa paraan ng pagpapatupad ng ng batas. Sa panahon ni Pangulong Duterte is may pangilang batas pero makikita mo yung kagandahan nito, yung pagiging mabuti ng pagkakaroon ng pangilang batas. Ngayon, sa nangyari, nagkaroon ng very bad precedents dahil ang pangilang batas may sungay at may buntot pa. So yun yung yung pagkakaroon ng difference nung pagpapatupad ng pangilang batas ngayon at noon. Okay? At ang masaklap pa nito baka magamit sa magkaroon ng spin yung storya, magamit sa maling paraan at pakinabangan ng mga taong may vested interest
i-politicize, gamitin halimbawa, 'di ba, nariringgan natin na tatakbo sa pagka-senator si Abalos. So baka pwedeng gamitin niyang accomplishment ito, sabihin ay naging accomplishment, pinapalabas na nga nila, sinisimulan na nilang spin yung story na joint accomplishment ng Armed Forces at saka PNP. Yun yung pinapalabas nila, kaya ayaw magsalita muna yung spokesperson kasi gagamitin nila ito for sure as accomplishment niya at magagamit ito sa pagtakbo niya sa pagiging senador. Another thing is yung pagkakaroon ng bad precedents ng pag-surrender is tawag dito nahuli na si Pastor Apollo. Ay, sorry. Okay. Ayun, ang very napakasaklap kasi ang mga tao ngayon is nanonood naman, magkakaroon ng bad stigma sa batas natin na pwede palang gano'n ang mangyari. Kayang-kaya nga sa isang napaka-impluwensyang tao, how much more sa mga simpleng individual. Baka po pwede rin gamitin yan as pattern ng mga pulis. Alam niyo naman, may mga pulis scalawags, baka pwedeng ganun din ang gawin sa mga private individuals. So nakakatakot na na precedence ito. Yes. Middle Earth, wait lang ha. Kasi merong nag-send sa akin ng parang current na video ni ang pangalan nito ni Torre. Gusto ko lang pakinggan natin kung ano sinasabi niya dito. Ayan. Na nahuli na si Pastor Apollo at bukas, antabayan na lang natin ang detalye sa mga news items. Maraming pong salamat sa inyong cooperation. Alam ko kung gaano kalaki ang hirap na inyong pinukunan para matapos ang mission na ito. See you again in the field, in the future, for other jobs and missions. Nag-a-announce siya sa mga pulis sa PR, sa Proc 11. Announcement sa Proc 11. Please just in your areas and all units who may want to go home immediately and has the logistics, you can do so immediately. R6, pakainin natin, papauna natin ang pagkain ng ating mga kasamahan para sa kanilang pag-travel ay hindi sila magpapagawa. Once again, maraming salamat. So alam nyo na, entry natin ang detalye sa news item. Ibig sabihin, kasabwat talaga nila yung mainstream media. Nagets mo, bakit kailangan namin antabayanan yung detalye sa news items? Bakit hindi kayo magsabi? Hindi kayo magsabi. Hindi ba pwede sabihin yung detalye kagad? Bakit? Kasi hindi nyo alam. Kasi inilihim sa inyo yan ng mga kayumangging kaligatan. Correct. Yun lang, as simple as that. Hindi nyo siya inaresto. Siya ay, ayoko sabihin sumuko. Siya ay sumuko, quote unquote, charot. Pwede rin under the protection of, charot. Anyway, hindi siya sumuko sa inyo. Ang tunay na nangyari dyan, nag-convoy papunta ng hangar para maisakay ng C-1. Ano ba itong C-130. Ng C-130. Kaya hindi nyo alam. Kasi hindi nyo operation yan. Operation yan ng ISAF. Correct. Malayo. Ano yung pagmamalaki mo? Operation ng ISAF. Malayo, ang ISAF po ay hindi po to under ng AFP, hindi rin po siya under ng DILG. At sumuko po si Pastor Quiboloy sa ISAF. Grabe. Bakit kaya sa ISAF? Saka bakit kaya quote-unquote sumuko? Yun ang tanong. Kailangan yun ng court kailangan yun ng court order. Kailangan nyo ng court order para makapag-splook ako. Pero I will not splook. Hintayin nyo na lang ang susunod na mga kabanata.
Hindi raw kasi talaga dapat ang nag-leak, hindi alam ni Abalos. Pero ni-leak ni Abalos as soon as he got hold of the information. Ang sinabi nila niya arrested. Ayaw niya sabihin sumuko. Pero this is not an information of Philippine National Police. Number one. Yan ang una-una yung tandaan. Hindi po siya operation ng Philippine National Police. Wala pong kinalaman ng Philippine National Police sa pagsuko ni Kibuloy. At ang daming fake news, no, na pinapalabas ng mga politiko. Di ba may sinabi rin nila si Kibuloy nasa China na. Wala rin. Di ba, kayo kasinungalingan nyo yan, ha? Kayo may mga kasinungalingan yan. Now, nasaan si Kibuloy all this time? At bakit siya sa isa, quote-unquote, sumuko? Joy? Ayun. Sabi ni Scammer Gasa, gusto lang samantalahin ang pagkakataong ito para depensa ng mga Filipino journalists and mainstream news agencies. Hindi po sila nagpapakalat ng fake news. Pinupost lang po nila yung press release ng mga lehitimong sources. Bakit kayo nagagalit sa kanila? Ginagawa lang nila ang tama ang trabaho nila. That's the difference between chismis and journalism. Hindi namin kailangan ng quoted source. Ang kaso, wala namang kredibilidad kapag sa amin nang galing. Hindi ko na-gets pa eh. Ayan ang sabi ni Christine. Why exactly are you listening to? To Christian Gasa. Sa totoo lang, hindi ko mag-gets yung mga... What exactly? Christian Gasa is a good indicator of the narrative that they want to perpetuate. Pagka merong kwento at lumabas kay Christian Gasa, malamang yun yung page story. Yeah. Yun yung page story. Yeah. Yun lang ang silbi ni Christian Gasa dito. Hindi ba convicted siya? Convicted scammer? Umalis siya ng Pilipinas because he's a convicted. Yan ang fugitive. Bakit hindi na nire-report na si Christian Gasa ay fugitive? Estapador. Fugitive. And then you're giving... Hindi mo nagagets? Yung fugitive, binibigyan ninyo ng attention, hindi pinapa-take down ang Facebook, binibigyan ng space, kinokontrata pa para maging PR. PR. Ha? Hina-hire pa. Ayun, nakakaloka. Anyway, ayan, ang tawag dito, we deserve better. Hello? Hello po. Good morning, everyone. Okay. Meron kang gustong i-share specific? Ay, Limit lang natin sa ano. Miss Joey, may final po ako, may question ako kay Miss Sas. Last na lang. Sige. Let us be mindful sa iba ring mga gustong magsalita. Okay po. Sige po. Sige. Para magkaroon din ng pagkakataon yung isa na makapag-share. Opo. Tanong ko lang ito kasi since si Miss Sash yung nag-open up ng minds ng mga followers niya at saka yung mga Pilipinong during Duterte's time, and nag-aral siya, makukonsider nating expert naman siya sa foreign relations, and she's always emphasized about compromise, win-win situation, yung about foreign relations. Ito na lang tanong ko kasi nakakapagod itong napaka-mind-boggling, napaka-mind-draining yung situation ngayon sa Pilipinas. Ano ba dapat ang tamang approach na gawin natin para alam naman natin hindi tayo mananalo sa bangag na government na to. Ano ba dapat ang tamang gawin natin para hindi na tayo masyadong stress? Well, international relations and domestic politics are two different things. Okay? Sa international relations, diplomacy talaga dyan ang currency. Wala na yung ibang option. The other option is you go to war and then sa domestic, again, uulitin ko to,
you have to be so selfless in order to really want real change in the country. Ano ibig sabihin yan? Na you have to accept in your life that the change that you are fighting for, you will not experience it yourself. Now, kung gusto mo pa rin makipaglaban, kahit alam mo na hindi ikaw ang makikinabang sa pakikipaglaban mo, then that's the time that you can call yourself a real patriot. Now, if you cannot do that, it's okay as well. You can enjoy your life. You just have one life. You can enjoy it as much as you want. You enjoy it in the least path of resistance you can do. So that's your option. Either you accept the fact that the change that you're fighting for, you will never experience it in your lifetime, and then you commit to still fight because you want the next generation to experience a better life than what you experience. Or, you just say, meh, okay na ako, wala na akong pakialam sa next generation. Enjoy ko na lang buhay ko as much as possible. I will just play with the current game. So the other one, that is the choice of SAS. The other one is the choice of TP. So, kung gusto mo ng wise decision, sundan mo yung ni RJ. Kung gusto mo ng the path of the fool, yan ang tawag nila, no? The path of the fool, it is my path. So you get the path of SAS. Oo, the path of the fool, okay? Oo. Yan kaya masusundan na kita sa China. Diba? Yan ang the path of the fool or the path of a smart person. Okay? The path of the fool, alam mo walang mangyayari sa buhay mo. Alam mo hindi ka magiging mayaman, alam mo hindi ka makakaranas ng karangyaan sa buhay na ito. Pero itutuloy mo pa rin kasi ganyan po talaga ang magmahal. Or you follow the smart decision. Both decisions are okay, but you have to understand. Pero para wala ka ng agam-agam na ano po bang kailangan natin gawin para magbago? No, you first settle to yourself. Parang mga magulang lang 'yan. Nabasa niyo ba yung yung pinost ko, yung isang unsung hero sa China? Yung ang trabaho niya, yung parang yung pedicab. Yeah, yung nagpa-pedicab siya, tapos I read it and he came back to his hometown, work hard in order to send children to school and felt very... matanda na siya, retirement na nga siya. Ang pwede na nga siya mag-enjoy sa retirement niya, ganyan, pero naawa siya sa mga bata kasi nga mahirap ang China noon, so pinag-aral niya. Hindi naman niya mararanasan yung ginhawa noon. Ginawa pa rin niya kahit nahihirapan na siya, kahit gano'n na yung trabaho niya. So you first have to stay commit. You stay away from social media. Think about mag-isa ka na lang at alamin mo sa sarili mo kung ano ba yung gusto mong gawin and then stay committed to it. Okay, ano yan? Si Attorney Torion, meron siyang post na bago. 1 minute, kakapost pa lang niya. So sabi niya, this is to inform the Filipino people that Pastor Apollo C. Quiboloy decided to surrender to the PNP-AFP. Bakit PNP-AFP? Because he does not want the lawless violence to continue to happen in the KOJC compound. And he could not bear to witness a second longer the suffering that his flock was experiencing for many days. Pastor Apollo C. Quiboloy was actually waiting for positive result vis-a-vis legal remedies that his lawyers opted to avail. Hence, he was out of reach for a number of days. However, heart-wrenching and mind-boggling events transpired where a warrant of arrest has been turned into a license to convert his beloved KOJC compound into a police garrison, the sacred KOJC Cathedral being desecrated, the JMC school turned into mining pit. His followers are recipients of brutalities, one of whom even died. Scores injured, many got arbitrarily arrested, vehicles unilaterally confiscated, all of which caused Pastor Apollo Quiboloy heart to bleed. Hence, even if he has the right to await the result
of the legal remedies being resorted by his lawyers, he decided to make the ultimate sacrifice by surrendering himself to the PNP and AFP through the valiant and facilitative efforts accepted by Davao del Norte Governor Edwin Hubahib, Army Major General Alan Hambala, Colonel Gilbert Roy Ruiz, Lieutenant Colonel Jovely Carmel Cabading, Pete Malaluan, Lieutenant Colonel Ricardo Garcia, the honorable police officers led by Romeo Macapas, Major General Leo Francisco, Colonel Cholijun Kaduyak, CIDG Colonel Mike Mangahis, Major Edgardo Bahan, retired Colonel Emil Sosa, and most especially PNP Major General Benjamin Silo Jr., whose character, integrity, and honesty convinced Pastor Kibuloy to submit himself to the folds of law. So, PNP, AFP, but the PNP officials that were mentioned does not include Torre and Tato. Oo, hindi, ano yan, PNP, some PNP officials. Some PNP officials, oo. Oo, but not to the institution. Not to the institution. Not to the institution. Pangalan? Oo. Ha? Patingin nga ng mga pangalan. Naku. Davao del Norte, ito yung mga nag-facilitate. Davao del Norte Governor Edwin Hubahib, Army Major General Alan Hambala, Colonel Gilbert Roy Ruiz, Lieutenant Colonel Jovely Carmel Cabading, Lieutenant Colonel Pete Malaluan, Lieutenant Colonel Ricardo Garcia, honorable police officers led by General Romeo Macapas, Major General Leo Francisco, Colonel Cholijun Kaduyak, CIDG Colonel Mike Mangahis, Major Edgardo Bahan, retired Colonel Emil Sosa, and most especially PNP Major General Benjamin Silo. Ay nako, I think makabuluhan yan may listahan ng pangalan. Yes. Oo, Sas, nakakaloka yan. Oo. Di ba naramdaman mo, Mami Laika? Oo. Actually, yung sinabi ko na yan kanina yung gagamitin ni Kibuloy na reason, yung naaawa na ako sa mga ko. After how many days na nagpagod, biglang naawa. Tapos kasi may banta, ganyan-ganyan. Kung ano man yung laro, nalaro kayo ni Kibuloy. Gusto nyo laruin yung KOJC, kayo yung nilaro ni Kibuloy. So yung pagsuko na yan, ano yan? Ano bang tawag? Nasa plano yan. Yun. At yung mga pagpapangalan sa mga, lalo yung mga pulis, bakit magkakaroon ng question yan? Bakit nakikipag-usap yung mga pulis na to? May coordination ba to kay Torre? Nakipag-usap sila kay Kibuloy? Yan. May separate, kita mo may separate di ba? Nakita mo may separate operation from the operations of the KOJC na hindi alam ni Torre. Wala nga siya dyan Yep. Kaya hindi niya alam, di ba? Nung tinanong siya. Hindi niya alam. So, ibig sabihin, hindi yung bagong police chief. Hindi bagong police chief. Ano lang? OIC lang kasi mukhang nakatravel si Marbil. Relax. At baka natagal. Anyway, ang lesson dito, may ibang operations. Actually, ayokong sabihin operations. Anyway, for the sake of the public, operations. So, 2 separate operations. Isa sa KOJC, isa dito. Itong isa, nangyayari na hindi alam ni Abalos at ni Torre. At yung mga listahan ng pangalan, ayoko na lang magsalita. Ayan. Ang masasabi ko lang, Joey, kaya ayoko magsalita because the game has officially begun. Correct. Oo. Correct. Sabi ni Kylie Cruz, I think na corner si Kibbs, no choice na kasi hostage na kay OJC. He sacrificed himself. Torre is just playing role which is effective.
ang problema nga dito kasi, if you're going to take it as if it is a score for PNP, nagkakamali kayo. It's not. People must understand that yung Torres role being played effectively is dangerous for your health. Okay? In this specific scenario, itong nangyari na tong pagsuko ni Pastor Kibuloy, it shows that whatever PNP is doing under the instruction of Romel Marbil and Nicolas Torre is actually endangering the institutions, the institution, the PNP as an institution. Ayun. So yun. Ayan. So parang, ang sa akin ay yung parang, na-corner, ganyan-ganyan, nakascore, ganun-ganun. I don't think so. After all of this is said and done, there's going to be a very, very long legal battle. And that legal battle is something that Torre and Marbil has to face. Ang tagal niyan. Grabe yan. I mean, yan yung pinagpe-prepare ng mga lawyers ng KOJC. 'Di ba? Ngayon, andito na tayo, level na ang playing field, harap-harap na, kasuhan na, and what not, ganyan. And so, yun, talagang labanan na to. Kaso, sa labanang ito, nakapag-ipon ng maraming bala. Nakapag-ipon ng maraming bala ang KOJC. Actually, di tama ka. Talagang nag-ipon muna sila ng bala bago lumabas si Gibbs. Anong marami ng bala? Pwede na akong sumuko. Tapos sabi ko na naawa ko sa mga ganyan. Part of it, yeah. I think there's some truth in it, na talagang, kasi there's 8,000 troops who wanted to, pagkatapos nag-react sila, even the police, the stupid police said that they gave an ultimatum. 'Di ba? Correct. Ultimatum for what? Is that even legal? Is that even 'di ba? So ang tawag dito yung ang nakakatawa lang dito, yung mga tao who are celebrating because nakascore ang PNP, Diyos ko po, hindi po nakascore ang PNP, Diyos ko po. Nilagay ng PNP sa alanganin ng mga buhay ninyo at ang mga buhay ng mga susunod na henerasyon dahil sa ganyan ginawa nilang napakadelikado. Paano nakascore ang PNP? 16 days silang nandyan. 16 days silang nandyan pagkatapos blindsided sila. Oo. Paano na-score? Paano nakascore? 16 days silang nandyan, naghukay, nagganyan, meron pang heartbeat, tapos sila yung may score? Bakla, walang armas. Wala ng armas yung sumuko. 3,000 kayo para huliin ng isang walang armas? Hindi ba nakakahiya yan? Actually, nakakalungkot na tanungin ninyo yung mga totoong pulis. Sa tingin nyo ba may maglilik sa akin ng video na pulis sa loob? Kung natutuwa sila sa nangyayari, tanungin nyo nga yung mga sarili nyo ganyan. Actually, ako naawa ako kasi parang napalabas na incompetent yung PNP natin, at the same time abusive. So, sirang-sira yung imahe nila dahil sa nangyari. So, paano na yan? Kanino pa tayo asa na magpo-protect sa atin after this, diba? Mami, like, na-expose rin yung cracks within the PNP. Kasi yung ang mga naglilik ng info, yung for example, yung papasabugin, yung mga naghuhukay na, yung mga, lulusubin na nila ng ganitong oras, pulis yung mga nagtitip dun eh. Oo. Actually, naawa ko, kasi hindi talaga magandang tingin ko sa pulis mula pa nung bata ako. Pero nung time ni Duterte, alam mo yan, di ba, kahit sa TikTok, nakikipag-away ako pag may mga umaalipas sa mga pulis. Na parang, ito yung panahon na parang kampihan naman natin yung pulis kasi maganda naman yung ginagawa nila. Bigyan natin sila ng dignidad. Pero ngayon, after this, parang, nakina talaga. Parang nasayang yung pinagpaguran ni Duterte para iangat yung pagtingin sa kanila ng tao, yung tiwala. Balik ko din sa scratch. Oo.
And now, with all of this, developments na ganyan, tapos sasabihin nyo, nakascore ang pulis. Paano sila nakascore dito? Diyos me. Binaril nila yung paa nila sa nangyari. Promise. 16 days ka naghanap. After 16 days, 16 days na natutulog yung mga pulis. 16 days ang pagkain ng mga pulis, parang mas masarap pa yung pagkain ng preso. Mga pulis po nagsasabi sa amin yan. Saan nyo, papaano nyo ba sa tingin nyo nakuha ko yung video. Nung paghukay, palabas mo nga, girl. Ito. Di ko pa na nabanggit. Merong pulis Manila na bago kong kakilala at actually kapatid siya ng vice mayor ng isang lugar na hindi ko akalain napaka-humble niya. Ang nagsabi lang sa akin nung meron akong nakakontrata, tapos sabi niya, pinsan ko yung nagaganyan sa'yo, ganyan-ganyan. Anak at pulis po yun sa kapatid ng vice mayor. Alam mo, nung minsan magkausap kami, nung sinabi kong, pulis ka pala ha. Garit na garit siya. So, nangyayari sa Davao. Kasi na nasisira yung ano nila, parang ano ba naman yan, ang daming trabaho, tapos nasisira yung ano namin, yung pagtingin sa kanila. So, hindi lahat ng pulis nag-a-agree sa nangyayari sa Davao. So, huwag kayo umarte dyan na parang tingin nyo, tama yung ginagawa ng kapulisan diyan. Actually, hindi rin nila, alam nila hindi rin tama yung ginagawa nila. Kaya lang, syempre, utos eh. Oo. Ito. Ito yung video. Imposibleng civilian. Sige nga. Ipaliwanag yung mga nag-aaral dito. Ipaliwanag yung nga sa akin kung paano to napunta sa akin. Kung bakit ito nilik ng isa sa mga nasa loob dyan sa paghuhukay na yan. Kaya puro mga pulis lang naman ang nandyan. Oo. Ikaw sa police killer ka na din ha. Oo. Diba? Di ba natameme dyan ang PNP? Wala silang masabi. Correct. Pulis ang nag-leak. Pulis yung nakumuha ng video. Pulis ang nag-leak. In fact, nasusunog rin sila dun sa mga tip yung meron na silang ganitong gagawin sa kasi there were several warnings parang nung una nagsimula yun dun sa meron silang in-install dun sa tabi ng elevator, kinap na nila yung mga ganito. And the KOJC administration were actually being notified, being parang being informed of what they are going to do doon sa compound. Pulis din yung nagsasabi. Pulis din yung mga nagsasabi at nagtitip kay Attorney Torreon. Ganon. Ano gagawin nyo dyan? Diba? Obvious na may mga tao sa inyo na hindi talaga kayo, hindi talaga nag-a-agree sa inyo. Sabi ni Just Marilyn, Joey, I think it's a better position, in a better position si Pastor now than 2 weeks before. Kasi people saw kung ano talaga ang KOJC. Dati wala talaga tayong idea kung ano talaga ang belief nila. Actually, yes, this is a win for KOJC. Biruin mo, they were attacked ng biglaan, ng bonggang-bongga. Pagkatapos, Bax, aminin mo, lilinis ng kwarto, yung mga Ang ganda, sabi ko parang hotel. At nakita ninyo na ang KOJC, ang contribution ng mga members, may napuntahan. Can you imagine, nakapagpatayo sila meron silang airplane, meron silang helicopter, meron silang hangar, meron silang ang mga kwarto ng mga church workers nila, parang hotel. Ang ganda ng Jose Maria College. Grabe yung living condition nila doon Tapos nakita ninyo yung grass? Bakla, manicured. Ang ganda ng gamot. Ngayon tanungin natin yung mga simbahan natin, bakit tayo walang ganon? Charot. Diba? So, I mean, parang, Kaya nga diba, yan yung sinasabi namin sa inyo. If the siege will stay
longer than 7 days is actually not good for the government. One thing, nakapag-ipon ng sangkaterbang kasalanan yung kay OJC. And they have battery of lawyers to fight it out. In a long-term, in a long-term battle. Ilan na yung lawyers nila dyan? Ilan na yung mga napag-graduate nilang lawyers dyan? Correct, long term yan kasi may law school sila, girly. Yes! So ang dami nilang paralegal diyan, no, na magre-research, na magdo-document and what nakita niyo yung presentation ni Attorney Torion doon sa kompleto sa they were all documenting si Attorney Dina, they were pagka merong mini-mention na police, ito yung ganito niya, ganyan. I observed their demeanor during they took it as an opportunity to gather information from the police then. Kung sino yung anong pangalan ng police na yung posisyon ng police na nag-tear gas, yung posisyon ng police na nagbantay sa ganito, sa ganyan. They were also gathering this is gonna be a long, painful battle. And lahat ng mga, sa akin lang yung tong KOJC at itong mga itong legal team ng KOJC, please, wag niyong lahat dapat ng tingin ninyo nagbaboy sa karapatan ninyo, mataas, mababa, or whatnot, ganyan. You have to give them the consequences of their actions in proper forum.